Magandang umaga sa Pilipinas. As of 1 o'clock in the morning, kami ay sold out na. Sold out. Medyo na-late kami ng dating today. Nakarating kami yan mga bandang alas 8 na. Still in the process of familiarizing my employees. Nagfa-familiar pa sila ng mga bagay-bagay dito kung paano gumagana ang sistema. Kasi obviously, yung mga nakaraan, naiintindihan ko naman sila. May mga tao talagang, ang interest lang talaga kumita ng kaperasong barya. At wala namang masama dun. As long as nag-aabiso. Nagkulang nga lang sila sa pag-aabiso. Siyempre, December, diba? Sa pagitan ng December 25 at saka January 1. Mapapansin mo na yun eh. Sobrang common nun eh. Lalo na sa mga nagne-negosyo, maintindihan nyo yung konsepto. Sobrang simple ng konsepto. Sa madalas na pagkakataon, kapag ka nag-holiday, ang mga empleyado, normal na nalalagas pagkatapos ng holiday. Pag kumita sila ng malaki, normal na lalagas yan. Either nagkakasakit o kung paano mga emergency ang tawag. Pero ang pinaka-bottom line nun, dapat bilang negosyante, paghandaan mo yung mga ganong panahon na alam mo na kapag ka sumweldo, a-absent kinabukasan. Alam mo na pag nag-holiday, bigla na lang magkakasakit, etc., 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 and so on and so forth. Obviously, hindi naman kasi lahat ng tao gustong yumaman. At hindi rin naman masama na manatiling mahirap. Wala namang masama sa pananatiling mahirap. Wala rin namang masama sa pagkakaroon ng konting higit kaysa dun sa nararapat. Diba? Ang pinaka-bottom line lang naman yan, simple. Diba? Tatrabaho ka, kikita ka ng pera, as long as hindi ka nagiging pabigat, wala naman ako nakikitang masama dun. So, I don't see those people, individuals na mga nanggaling sa akin, na umalis din at the same time, na mga masasamang tao. They're not bad people. It just so happen na talagang hindi lang talaga align yung gusto nilang mangyari sa gusto kong mangyari. Ang gusto kong mangyari, manatili sila. Ang gusto nilang mangyari, kumita ng konting barya, tapos magpahinga pagkatapos nun, tapos gastusin yung pera hanggang dumating yung panahon na wala na naman silang pera. And then, they will probably come back. Kasi marami nang nangungulit sa akin at marami na rin namang in and out ng mga tao rito. Marami nang in and out ng mga tao rito. May mga tao na every now and then, papasok dito, tapos aalis, tapos papasok, tapos aalis. Hanggang, 2 beses lang, pagbibigyan kita. Pumasok ka sa akin, tapos umalis ka uli sa akin. Tapos pasok ka uli sa akin, tapos alis ka uli sa akin. Sa pangalawang beses naman, siguro nagkakaintindihan naman na kung gusto mo ba ako bilang boss o hindi, di ba? So, I don't see them as bad people. I see them as people who are just trying to make meets and gusto lang nilang kumita ng konting pera. Tapos uubusin yung pera, tapos kikita ulit, tapos uubusin yung pera. Hindi naman masama yun. Pero alam mo rin namang hindi gumagana yun kung gusto mo talagang yumaman. Ang pinaka-gumagana, mag-focus ka. Katulad to, pwede ka mag-focus sa paghahanap ng tanong. Pag nakakita ka na ng tanong, pwede mo na ngayon basahin may konti. When I give you the cue. Ayun, Eds, good morning sa'yo. Magandang umaga sa'yo, Eds. Kung mag-a-apply ka, pwede ka mag-PM sa akin kung seryoso. Yung mga hindi seryoso, wag na kayo mag-apply sa akin. Pambira naman kayo. Napakarami namang employer dyan sa paligid na pwedeng sampay bakod lang. Mga kare-karinderya, ganun. Ang kailangan ko rito, ang gusto ko dito, yung mga tao na nanatili. Preferably, just so you know ha, ang personal preference ko, mga tao na kung maaari may diferensya. Kung hindi man may diferensya sa katawan nila, sa isip nila, o sa iba-ibang mga bagay, iba-ibang mga aspeto. Kung maaari din, minority, ganun, na mga tipong parang religious organization na medyo maliit lang o hindi masyadong tanggap, ganun, etc. Yung mga as much as possible, yung mga hindi na masyadong nabibigyan ng opportunity para makapaghanap buhay. Ayan, pwede may tattoo. Wala akong pakialam. Ito nga isa rito, yung aking videographer. May tattoo sa mukha eh. Okay lang, wala naman sa aking issue nun eh. Hindi naman kasi, sa akin, simple lang naman ang konsepto. As long as kaya mong gawin yung trabaho, tatanggapin kita. Basta kaya mong gawin yung trabaho. Wala akong pakialam sa edad mo, wala akong pakialam kung may tattoo ka sa mukha, wala akong pakialam kung, mamamatay tao ka. Tangina, kahit nga magnanakaw ka eh. Basta wag mo lang akong tatargetin. Kasi tangina mo, pag tinarget mo, kung putol ang braso mo sa aking hayop ka, gano'n lang naman yun eh. Sa akin, simple lang ang konsepto. Basta kaya mong gawin yung trabaho, tanggapin kita rito. Kahit addict ka pa, walang issue sa akin yan. Walang problema sa akin yan. Kahit anong, basta may diferensya. Yun ang personal preference ko. Yung mga taong, I will say, hindi naman may diferensya, pero pwede mo na rin sabihin, para ma-generalize na lang lahat-lahat. Yung mga hindi masyadong madaling matanggap sa trabaho. Yun ang mas prefer ko. Yung hindi masyadong madaling matanggap sa trabaho. Yun ang personal preference ko. Eto, tinan mo. Sir, may ask po si Kevin Bryce, idol, paano i-handle yung close friends mo na parang hindi nila gusto yung pag-asenso mo? Parang naging issue pa, tapos ako daw yung nagbago. Need your words of wisdom. Ito, simple konsepto. Stay away from them.
stay away from them. Hindi naman lahat ng mga taong kasama mo ngayon makakasama mo habang buhay. At hindi lahat ng mga tao na gustong manatili doon sa kung ano man yung sistemang meron na kayo dati, makakasama mo yan sa pag-alagwa mo sa buhay. Bakit? Kasi may mga tao talagang maghahatak eh. Minsan kamag-anak mo pa nga yung ganyan eh. Buti nga ikaw, mga friends lang yung problema mo eh. Yung iba, problema nila, mismo either asawa nila, anak nila, o magulang nila yung naghahatak sa kanila pababa. Sa akin naman, wala naman ako nakikitang problema ron kasi, alam mo, simple lang naman ang konsepto eh. Pag alam mong hindi para sa'yo, stay away from those people. Ganun kasimple. Pag hindi para sa'yo, alis ka na lang sa kanila. Kaya nga sabi ko, naiintindihan ko yung mga taong umalis sa akin na in good faith eh. Yung mga taong umalis sa akin in good faith, ayun, at least kahit pa paano, na-appreciate ko yung mga yun. Matatanong mo pa sila kung ano diferensya eh. Kung saan nagka-problema. Pero yung mga taong umalis in bad faith, di ba? Okay lang naman yun. Wala naman din akong issue ron. Ayos lang yun. Ang pinaka-bottom line lang naman sa akin, simple. Pag hindi tayo para sa isa't isa, wag na lang natin ipilit. Wag na lang natin ipilit. Kasi minsan may mga pagkakataon, yung, alam mo yun, yung konsepto lang ha, na kaya mo ile-let go ang isang tao, hindi naman dahil sa masamang tao siya o ikaw yung masamang tao, kundi minsan kasi meron talagang mga taong para sa kanya. Halimbawa, katulad yung mga kaibigan mo, 'di ba? May mga kaibigan yang may mga tao 'yan na para talaga sa kanila at yun talaga yung dapat nilang maging kaibigan. Yung mga kung ano man yung trip nila, yun lang din yun eh kasi birds of the same feather flocks together. Since hindi ka na same feather dun sa mga birds na yun, obviously, kamumuhian ka kasi iba ka na sa kanila eh. Ganun lang naman yun eh. So sa akin, ang pinaka-bottom line yan, pagka mga kaibigan mo naghahatak sa'yo pababa, gusto mong kumalagwa buhay mo, magulang mo naghahatak sa'yo pababa, kaibigan mo maghahatak sa'yo pababa, stay away from them. And when I say stay away, hindi naman na ibig sabihin nun, cut mo na yung friendship. Hindi ganun. Ay, ibig sabihin, kailangan ba talagang tangina buwan-buwan kayo nakikita-kita, linggo-linggong kayo nakikita-kita, kung pwede namang baka 2 beses na lang sa isang taon, 3 beses sa isang taon, 1 beses sa isang quarter, di ba? Ganun yung konsepto. So yun ang sagot ko ron. Sige, Second next question. Sir. Kay Kelly Monteras Dominguez, ano po ba masasabi niyo sa bagong kumakalat na virus sa China? Magla-lockdown pa kaya ulit? Thanks. Pagka, alam mo, kung sakali mang mangyayari ulit yung lockdown, malamang ang isa sa mga magiging common causes nun ay kapag ka sobrang daming tao na namamatay. Pero malamang hindi na maulit yung katulad ng lockdown na nangyari ng mga nakaraan. Bakit? Kasi simple lang naman eh, di ba? Nakita na natin kung ano nangyari doon sa lockdown noong nakaraan. Ngayon, na obviously naman, di ba? Hindi naman, oo, in a sense, nakabuti, pero hindi na natin afford yun, lalo na sa panahon natin ngayon, na hindi pa masyado maganda ekonomiya. Hindi ko alam kung napansin ninyo, nitong nakaraang December, di ba sinabi ko naman sa inyo, hindi masyadong maganda ang templado ng merkado. Ang nangyari, ine-expect ko, naaalagwa ko ang nangyari, nagplato kami. Ngayon, wala naman ako nakikitang wala ako nakikitang cause para mag-lockdown sa ngayon. Pero sa akin, ang pinakamaganda talagang konsepto kaysa problemahin mo pa kung magla-lockdown o hindi. Maganda ka na lang para sa lahat ng bagay all at the same time. Mag-ipon ka ng pera, maganda ka ng pag-ibig mo, maganda ka ng maraming mabuting gawa. Kasi ang bottom line yan, it doesn't matter naman kung mag-lockdown o hindi eh. Pagka ready ka, wala kang masyadong magiging problema. Yan ang sagot ko ron. Next question. Next question kay Sir Ningas JP. Tanong lang po Kuya Chi, kung sa Bible nakabase ang second name ng mga karakter doon sa mga pangalan ng ama nila at si Joseph ay anak ni Hel, ang tawag kay Joseph ay Joseph son of Heli. Hel, bakit po si Jesus ay hindi tinawag na Jesus son of Joseph? Bakit po Christ ang second name ni Jesus? Hindi. Yung Christ, hindi yun second name. Pwede na rin siguro, ganun. Pero yung Christ kasi, ang ibig sabihin nun, anointed one. Marami naman sa kanilang anointed eh. Yun eh. Marami sa kanilang anointed. Pero ang pinaka-bottom line nun, kaya siya tinawag na Christ kasi anointed one siya. Pinahiran ng langis, yun ang ibig sabihin nun, anointed. Pero maraming tawag kay Kristo. Kung ang tawag mo ron, second name, pwede na rin. Si Jesus na taga Nazaret, isa yun. Diba? Madaming tawag kay Kristo. Ganun kasi sila kapag tumatawag dati. Parang halimbawa, si Magdalena, Maria Magdalena. Kaya siya tinawag na Magdalena kasi galing siya sa isang lugar na tinatawag na Magdala. Ganun yun. Ngayon, yung konsepto kasi, dati kasi hindi uso yung parang pangalawang pangalan eh. Ano lang yan, kumbaga dahil pare-parehas yung mga pangalan nila noon, dinudugtungan nila. Pero, yung official na parang katulad sa atin, may last name, tapos magkakadugtong yun, nakadepende sa kung sino tatay. Hindi ganun sa kanila dati.
Ang common sa kanila, pare-parehas yung pangalan. Kung magkapare-parehas man, nilalagyan na lang nila ng iba pang tawag na parang, bawa, si, Pedro Mangingisda. Diba? Mangingisda si Pedro eh. Kung, bawa, si Pedro ngayon, bawa, Sabongero. Pedro ang Sabongero yun. Pero wala last name. Ganun, yung wala surname, ganun. Yung nung unang panahon, puro first name basis lang, tapos dinudugtungan lang nila, depende sa kung ano yung pagkakakilanlan ng tao, kung saan siya galing, o kung ano yung mga bagay na gawa niya, etc. etc. So yun ang sagot ko ron. Next question. Next question kay Ma'am Monira Usman Muhammad. Hi Idol, anong mapayo mo sa tao na nagtagal kayo tapos paglipas ng New Year, nag-ibang ugali niya? Sana mapansin mo ko, Idol. Salamat. Hindi yung New Year ang nagpapabago sa ugali. Ang pinaka-common na nakakapagpabago sa ugali din. Multiple factors yan. Hanapin mo kung saan nanggaling kung bakit nagbago ugali. Pero check mo rin, baka ng babae o ng lalaki. Minsan ganun yun eh. Magbabago ugali kapag ka ganun eh. Bigla na lang umaasim. O tignan mo rin yung sarili mo, baka may nagagawa kang wala sa hulog. Diba? O tignan mo rin yung performance niya sa'yo bilang partner. Baka naman habang sinisita mo siya, naiinis siya sa pagsita mo. Tapos, yun ngayon yung dahilan kung bakit umaasim. Maraming iba't ibang dahilan, pero ito, suggestion ko sa'yo, ito thrilling. Hanapin mo kung ano dahilan kung bakit nagbago yung ugali. Yun ang sagot ko ron. Next question. Kay Miss Diane Ferrer, ano masasabi niyo sa magulang na kinukonsinti na ang mali gawain ng mga anak kasi nakakapagbigay ng pera sa di malinis na paraan? Sa akin, diretso, pabayaan nyo lang sila. I'm a big fan of live and let die. In the first place, baka hindi naman nakikinig sa akin yan eh. Ngayon, ito na sasabihin ko sa'yo, bakit kasi nakikialam ka sa buhay na may buhay? Di ba? Yan eh. Baka nga hindi nakikinig sa akin yung mga tao na yan na tinutukoy mo dyan. O kung sino man yung putang inang anak niya na pokpok na binibigyan ng pera yung nanay, tapos kinukonsinti naman ng nanay yung bata kasi binibigyan siya ng pera. Sa akin, ba't ka kasi nakikialam? Hindi mo na problema yan. Problema nilang mag-ina yan. Pabayaan mo sila. Dami-dami mo ng problema. Dami-dami problema ng Pilipinas. Pati ba naman problema ng ibang tao? Gusto mo pang problemahin? Huwag ka nakikialam sa problema ng iba. Maliban na lang, nagtatanong sila sa'yo. Plus, baka naman hindi problema yan eh. Baka gusto talaga nila yan. Ang tanong ko naman sa'yo, ba't pinakikialaman namin buhay ng iba? Yun ang sagot ko ron. Next question. Next question is kay Sir Jojo Bonifacio. Boss, tanong, mawawala bang kasamaan sa mundo? Hindi. Basahin mo Quran, basahin mo Biblia, di mawawala kasamaan sa mundo. Mananatili lang yan hanggang sa kaduluduluhan. Bakit? May mga tao, kanya-kanya tayo ng gusto eh. Tingnan mo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung mga ibang influencer at saka mga politiko, binabanatan ko eh, di ba? Kasi puro pera, na okay lang naman yun, wala namang masama ron. Pero pag nakakasama na sa kapwa-tao, yung ginagawa mo, para lang sa pera, katulad ng mga nagpo-promote ng sugal, bahala ka sa buhay mo. Iba-iba kasi dahilan. At habang buhay ng iba-iba dahilan yan, may mga tao talagang greedy lang talaga. Naranasan ko kung ano pakaramdam ng greedy, masarap kaya. Masarap ang pakaramdam ng greedy. Yun ang sagot ko ron. Next question. Next question. Next question is kay Sir Roldan Mulot. Boss Chay, tama ba na mag-work ako sa pamilya ko or humanap ako ng sarili ko na lang na trabaho? Sana mapansin. Nakadepende kung yung pamilya mo sawa na sa ginagawa nila. Kung sawa na sa ginagawa nila yung pamilya mo, pwedeng ikaw ang mag-take over nun. Mas malaki kikitain mo dyan. Pero kung hindi pa naman sila sawa sa ginagawa nila at gustong-gusto talaga nila yung ginagawa nila, tangina, baka magkakupalan lang kayo sa isa't isa. Hindi ko sinasuggest yan, sobra. Hindi ko sinasuggest na kayo mismo magsipagtrabaho sa mga kamag-anak ninyo. Kasi ang magiging ending niyan, alin lang sa dalawa yan, either susubain ka ng kamag-anak mo, dahil kamag-anak ka, barya ang bayad sa'yo, o ikaw ang manunuba sa kamag-anak mo na dahil kamag-anak ka, binabayaran ka ng tama, ayaw mo magtrabaho ng maayos. Yun ang pinaka-common na nangyayari dyan. Tanong nyo sa mga negosyante, oo sila sa'yo. Sige, next question. Next question is kay Ma'am Joyce Rosales Pitero. Pa-advise po, paano humiwalay sa manggagamit? Salamat. Para mapakinabangan ka ng nanggagamit, kailangan mong ibigay sa kanya atensyon mo. Ngayon, ano ibig sabihin? Para hindi ka mapakinabangan ng nanggagamit, huwag mo ibigay atensyon mo. Sobrang simple ng konsepto. Pag hindi mo binigay yung atensyon mo sa isang taong nanggagamit, hindi ka niya magagamit. Pero ito naman ang tanong ko, ba't ayaw mo magpagamit? Diba? Meron tamang gamit ng kapwa-tao.
In case lang hindi nyo alam, kung tama naman ang gamit, wala naman akong nakikitang mali ron eh. Diba? Bawa, bigyan kita ng halimbawa, yung mga empleyado ko, diba? Ginagamit ko naman sila eh. Paano ginagamit? Puta, maghanap buhay, gamit yung katawan nila, gamit yung kamay nila, gamit yung lakas nila, gamit lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kanila. Eto ngayon, nagbebenta kami ngayon ng sinigang dito. Diba? Tapos ako naman, gamit ko naman ang utak ko, ginagamit naman nila yung utak ko. Ganun lang naman yun eh. Kasi nagki-question and answer kami rito, pinakikinabangan ngayon nila yung utak ko. So natututo sila at the same time. So nagagamitan kami sa isa't isa. Ngayon, nagkakatalo doon sa tamang gamit kapag ka ako bilang employer nagbabayad. Tapos sila bilang empleyado ginagawa yung trabaho nila. Ganun kasimple yun. Yun ang tamang paggamit sa isa't isa. Ang maling paggamit, yung konsepto na pinapagtrabaho ko sila tapos hindi ko binayaran. O hindi sila nagtrabaho pero binayaran ko sila. Kasi ang daming ganyan. Katulad nung nakaraan, diba? Itong isang grupo ng mga tao rito. Puta, ang bilin, simple. Linisin nyo muna bago tayo magsialis. Itapon ng basura bago tayo magsialis. Ang putang ina, tinambak lang dito. Yung mga hugasin, pinaglalagay lahat sa drum. Tapos nilagyan ng tubig. Tanginang baho pagdating namin dito. Pagkatapos ng New Year, ilang araw yun? 2 araw. So nakatambak lang dito sa drum. Yung ba, tamang paggamit sa employer mo? Kinuha mo yung pera. Sapat naman yung binayad. Nagkasundo kayo. Ibinigay yung perang pinagkasunduan ninyo. O tapos, pagkatapos nun, ano ngayon na nangyari? Ganun lang naman yun eh. Ganun lang yun, Pilipinas. Matuto kayo na gumamit ng kapwa-tao nyo ng tamang paggamit. As long as nagkakasundo kayo, walang problema dun. Uulitin ko, as long as nagkakasundo, walang problema dun. Yun ang sagot ko ron. Next question. Next question is kay Sir Jeremy Sevilla. Idol, tingin mo ba sinasadya na ba ng mga sinasadya ba ng China ang mga virus na galing sa kanila? I don't think so. Kasi kung sinasadya ng China, puta sila nga yung unang nadadali. Sino ba naman tanga na, putang ina mo, gumamit ka ng virus, ikaw din yung nadali. Hindi sinasadya yan. Kasi sobrang laki kasi ng landmass ng China. Ang laki-laki masyado ng landmass ng China. Tapos ang dami-dami masyadong tao sa kanila. Tapos mahilig sila sa biochemical warfare. In case hindi nyo alam, mahilig sila sa biochemical research. Diba? Yun nga yung nangyari doon sa Wuhan eh, diba? Wuhan. Kumalat ngayon doon sa Wuhan market. O yun ang nangyari doon. Yun ang sagot ko ron. Hindi nila sinasadya yan. Kasi kung sasadyain mo yan, dadali mo sa ibang bansa, tapos doon mo papuputukin. Pagka yung putang inang virus, pumutok sa sarili mong bansa, nadali yung mga tao mo, hindi sinasadya yan. Yan ang sagot ko ron. Next question. Next question is kay Sir John Paul Yuaco. Brother, paano po ba mawala problema ko sa babaeng obsessed sa akin? May mali sa kaisipan at niyayabangan niya pamilya niya na tenyente at kuya niya pulis. Nagsusustento naman ako. Ang problema ng babae, gusto niya ibigay ko lahat ng account ko at panakot niya, pakukulong niya ako paulit-ulit daw. Hindi ground para ipakulong. Alam mo, eto, paano maiwasan yan? Know your rights. Alamin mo yung mga karapatan mo. Pag alam mo karapatan mo, alam mo rin hindi kanya kayang ipakulong dahil lang pinipilit ka niya at pinipiga ka niya para sa anong tawag dito? Personal identifiable information. And then, personal identifiable information ba yun? PIN, di ba? PIN. Hindi. Personal information na lang siguro? Personal information? Kasi private information yan eh. Private information yan. Yung password, yung username. Di ba? Hindi dapat binibigay yan kung kani-kanino. Ngayon, alam mo namang hindi mo gustong ibigay sa kanya, ipapakulong ka niya. Sabihin mo lang, diretso, okay, sige, pakulong mo ko. Tignan natin kung anong kaso mahihingi mo sa akin. Malamang nga, pwede pa kitang balikan dyan, harassment. Pinepuwersa mo ako sa bagay na hindi ko gusto eh. Diba? Pwedeng yun eh. Pwede nga rin yata. Baka siguro kung may abogado rito, baka pasok nga sa extortion yan eh. Pasok sa extortion yan. Hindi ko lang alam kung pasok sa extortion ng hindi monetary gain. Pero pagka monetary gain... extortion, alam ko monetary gain. Hindi ko nga alam kung pasok sa extortion kapag hindi monetary gain. Kasi when you're asking for something... Tapos, kinukuha mo yon na may halong harassment. Extortion yun eh. Extortion. Hindi ko lang alam kung halimbawa, hindi monetary gain, considered pa rin na extortion. Yun ang sagot ko ron. Ako, alamin mo ang karapatan mo para tatawanan mo lang yung mga ganyang bagay. Ako diretso, tatawanan ko lang yun eh. Sige, gusto mo kunin yung information ko, yung password ko, ayokong ibigay sa'yo, tapos sasabihin mo, papakulong mo ako. Okay, sige, pakulong mo ako, enjoy. Tingnan natin kung may patunguhan. Ganon. Yun ang sagot ko ron. Next question. Next question kay Sir Christopher Hibay de la Vega. Aha. Paano mo makukuha yung peace of mind, boss?
ang peace of mind nakukuha sa madalas sa pagkakataon sa kawalan ng problema. Ako personal nakukuha ko yung peace of mind ko kapag may problema resolbahin. May problema resolbahin. May problema resolbahin. Lahat ng panahon na wala akong problema, may peace of mind ako. yun ang mismo peace of mind ko. Ang peace of mind ko pagka lahat ng panahon wala akong problema, yun peace of mind. Kaya pag may problema, resolbahin agad. Tama, katulad ng nangyari, di ba? Ine-expect ko na kapag katapos ng holiday, may mga tao talagang hindi na babalik. May mga tao bumalik pa rin naman, katulad nitong iba rito. Pero yung mga taong hindi na bumalik, ine-expect ko na talagang may mga hindi na babalik. Hindi ko nga lang talaga alam kung sino exactly sa kanila. Kasi lahat sila, pag tinanong mo harapan, lahat oo. Lahat oo. Tapos tsaka mo na lang malalaman na hindi pa nababalik. Pag mismong eksaktong oras na pinag-usapan, wala pa rin sila. So ngayon, ang ginawa ko na ngayon, nag-advance hiring na ako. Diba, nakita nyo na nakaraan, nag-mass hiring ako. Para pantapal dun sa mga dalawa o tatlo lang naman yung hindi bumalik no? Tatlo lang. Doon sa tatlong hindi bumalik, yun. Ganon kasimple. Hindi naman lahat dito hindi bumabalik. Actually, you may find it interesting. Ang mga tao rito, come and go, and then they will come again and go again. Come and go mga tao rito. Ako naman, binibigyan ko lang ng pagkakataon. Kasi malay mo, di ba, sa pangalawang pagkakataon, ma-realize niya para sa akin pala siya. Kasi nung una, hindi niya alam That's hard. Oh, parang si Francisco. Francis. Babalik si Francis. Babalik. Kausap ko si Francis. Gusto ko talaga yung tao na yun. Ang ganda ng Meron lang siyang diferensya. PWD lang siya. Pero, other than that, ang ganda ng mindset ng tao na yun. Sobra. Ang ganda ng mindset. Sige, next question. Next question kay Sir Nasruddin Udsiman. Sir, Aha. paano naman po kung nakabase lang Sakur. Haha daw sabi ni Sakur. Go. Nawala. Sige, next question. Go. Question. Yeah. Kay Sir Genesis Mendoza. Doon sa mga nagtatanong kung paano daw ba mag-apply sa akin ng trabaho, PPM nyo lang ako, tapos bibigyan ko lang kayo ng set of questions. Mga wala ka kwenta-kwentang set of questions yun. Ilan yung anak mo, ganun. Ilan yung asawa mo. Wala ka kwenta-kwenta. Anong problema ng pamilya mo? Anong problema ng buhay mo? Ilan taong ka na? Ganun. Lalaki ka ba o babae? Wala ka kwenta-kwenta mga tanong. Tapos Titingnan na lang yung sagot mo kung may kwenta ba yung sagot. ganun. Mag-i-stay ka ba rito ng isang buwan straight? Ganun. Mga ganun. Wala ka kwenta-kwentang tanong. Papaliwanag ka na agad. Yun lang. Doon lang muna. Okay na ako doon. Tapos kung halimbawa, bibigyan ka ng pagkakataon para makita yung kung paano ginagawa 1 milyon. Anong gagawin mo? Ganun. Ano gagawin mo para matanggap sa trabaho? Mga ganun, wala ka kwenta-kwentang tanong. Doon lang. Okay na sa akin yun. Base na sa akin yun. Kahit wala kang diploma, wala akong pakialam. Wala kang resume, wala rin akong pakialam. Basta meron akong mga tanong, sagutin mo lang yung mga tanong ko. Kasi doon pa lang makikita mo na kagad Doon pa lang, doon sa simpleng konsepto pa lang yung mga tanong na yun na medyo marami. Sasagutin mo. Kilala mo na kagad tao Ito pinaka-common sa akin. Pagka, unang-una kasi sa pinaka-ibabaw, lalaki ka ba o babae? Doon muna yun Lalaki ka ba o babae? Tapos, ilang taong ka na? Saan ka nakatira? Yun yung mga questions. Personal information lang, wala ka kwenta-kwenta. As in, tanga na yung mga hindi mo talaga masyado mapapakinabangan. Pero, pag yung nasa ibabaw lang yung sinagot, babae ka ba o lalaki? Tapos yung series of questions sa babae, hindi pinansin. Hindi ko na kagad tinatanggap. Kaya may tip na kayo May tip na kayo. Bakit? Tangina, doon pa nga lang sa konsepto na sasagot ka na lang ng mga tanong hindi mo pa kaya sagutin. Ano ibig sabihin? Puta, yung kapirasong tanong na iilang piraso lang, ang kapalit nun, magkakaroon ka ng hanap buhay, magkakaroon ka ng sweldo, tapos may matatanggap ka na pera buwan-buwan. Oo, mapapagod ka, mapupuyat ka. Pero lahat naman tayo pagod puyat At least ang kapalit nun, pera. Napapagod ka rin naman sa bahay nyo napupuyat ka rin naman sa bahay nyo Pero dito, may kapalit pera. Nagtatrabaho ka, naghahanap buhay ka. Doon pa lang sa konsepto na sasagot ka pa lang ng tanong, hindi mo na masagot yung mga tanong na yun kasi ayaw mong sagutin. Ang ibig sabihin ang translation sa utak ko niyan, tamad tong putang inan to. Kailangan ko pa mag-follow up sa'yo para lang sagutin mo yung mga tanong. Hindi na. Yung unang tanong lang, yun lang ang sinagot mo, hindi na ako magre-reply sa'yo. Hindi na ako magre-reply sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Kasi binigyan na nga kita ng set of questions Sasagutin mo lang yun. Pag nasagot mo lahat yun, maayos yung sagot mo, may trabaho ka na. Wala nga masyadong requirement dito Tangina, saan ka makakahanap ng putang inang employer kahit criminal, tatanggapin ka? Ha! Wala akong pakialam kung nakulong ka na o drug addict ka o child killer ka. Kahit magnanakaw ka pa, basta wag lang ako yung tatargetin mo. Yun lang, hiling ko sa'yo, kung magnanakaw ka, bala ka sa buhay mo. Trip mo yan di ba? Pero wag lang ako yung tatargetin mo kasi tangina mo, as much as ikaw magnanakaw, ako magaling sumargo ng muka. Yun.
Sige, go. Next question. Next question kay Sir Charles Banikid. Boss Chi, sana mapansin ng tagabasa, usapang pamilya, tanong ko lang po, bakit karamihan sa mga pamilya ay may anak na tinatawag na black sheep? Thanks sa masagutin. Ang common naman kasi tinatawag na black sheep, yung anak na ayaw sumunod sa magulang eh. Yun ang pinaka-common. Yung mga anak na ayaw sumunod sa magulang eh, yung tinatawag na black sheep. Eh, sa akin naman, lagi naman kasi talagang may ganun eh. Ang tanong mo, bakit may ganon? Hindi ko masasagot diretso. Kasi multiple factors yan eh. Maaaring nakakita ng kagaspangan sa'yo bilang magulang nung bata pa siya. Ngayon, ang tanong naman, hindi ka ba dapat magpakita ng kagaspangan sa bata? Siyempre, question na kagad yun. Pwedeng oo, pwede rin namang hindi. Nakadepende sa klase ng kagaspangan. Kasi ang mahirap kasi niyan, wala kasi tayong very specific boundaries on multiple factors, di ba? Sobrang daming factors na wala tayong very specific boundaries. Doon ngayon nagkakaproblema na doon din at the same time, hindi natin maalaman, hindi magkaintindihan kung kailan ba talaga ginagawa yung mga bagay at kailan hindi dapat ginagawa yung mga bagay at ano yung mga bagay na ginagawa at ano yung mga bagay na hindi dapat ginagawa. Hindi magkaintindihan eh. Halimbawa, ang anak mo ba dapat mong pakainin ng hotdog? Oo o hindi. Ikaw, anak mo pakainin mo hotdog? Oo o hindi. Minsan, hindi. Pero mas madalas hindi. Oo. Hindi masyado. Minsan oo, minsan hindi. Eh, kailan ngayon yung pinakamadalas? Hindi mo rin masabi. Kailan yung hindi madalas? Hindi mo rin masabi. Alam mong nakakasama sa bata yun pag sumobra. Pero alam mo namang kaya naman i-digest ng katawan nila yun pag hindi masyado. Pero gaano kadalas yung hindi masyado? Gaano din kadalas yung masyado na? Gano'ng kadalas ang minsan? Gaano kadalas ang minsan? Diba? Doon nagkakaproblema eh. Doon nagkakaproblema eh. Eto na mo, pakita mo to. Ito, isa sa mga isa sa mga trouble na problematic na tipong alam mong hindi niya talaga alam yung boundary niya. Si Abdul Malik, ang sabi, ang ingay mo, baliw ka, iyaking ka naman pag sinapok ka. Alam mo, Abdul Malik, ilang beses na kita nakikita sa comment section ko eh. Yung sobrang katapangan mo, dalin mo na lang kasi dito, Abdul. Pa-Abdul ka pang nalalaman eh, diba? Pa-Abdul ka pang nalalaman. Alam mo kung sobrang tapang mo talaga, pumunta ka na lang dito, Brad. Magdala ka ng baril, damihan mo na rin bala mo. Basta siguraduhin mo lang na madidispatcha mo ko. Kasi maniwala ka sa akin, pag ako nakatayo pa, durug ka sa akin, Brad. Maniwala ka, durug ka sa akin. Siguraduhin mo lang na mauubos sa akin bala mo, ha? Abdul, ha? Abdulin ko yung mukha mo, pumunta ka rito. Tingnan mo, makikita mo yung kaabdulan mo. Sige, next question. Next question kay Sir J. Villaril. Sir, anong Tapang-tapang nito mga to. Nakakatawa tong putang ina mga keyboard warriors na to. Ang tataas ang tingin sa sarili. Sarap dalhin si Sakura lang katapat niyan. Oo, si Sakur lang katapat niyan. Tanginang yan. Hindi, secret weapon na lang natin si Sakur. Tanginang ngunguyain ka nun. Ngunguyain ka nun. Maniwala ka, Abdul. Ngunguyain ka nun ni Sakur. Sige, go. Next question. Kay Sir... Natawa ka sa ngunguyain, no? Kay Sir May pingas J. kasi ipin nun eh. Brad, mahal na mahal ko sa Sakur. Sakura, sorry. I love you. Sige, go. Kay Sir J. Sir, ano po dapat gawin ng mga botante nitong paparating na eleksyon para Hindi yan, mabago- J.E. yan, J.E. Ay, J.E. Paparating na eleksyon para mabago ang sistema nila. Sex tema? Pinagsasabi mo, Brad, tangin. Ano ba itong tagabasa mo, Brad? Para mabago daw yung sex tema. Ayusin mo yung bata mo. Ayusin mo yung basa mo. Tama. Sabi ni MJ Joe, hindi yan totoong Muslim kasi Muslim hindi maraming salita. Ito. Si Sakor kasi hindi maraming magsalita yun. Ano yan, nagwawala na lang bigla. Nagkakabot na lang bigla yun. Oo, taginag yan. Pero kasi kami empleyado rito Muslim. Mukhang magpaparami nga yata ako ng Muslim eh. Kasi may isa pa. Abdul din yata ang pangalan nun. Papunta sa akin ngayon ngayong 12. So, dalawa na Muslim ko rito. Dalawa na Muslim. Tapos yung isa pa, yung papunta naman ng A15, meron daw pinsa na parang Muslim din na parang gustong pumunta rito. Sabi ko, teka muna, dahan-dahan, isa-isa lang tayo, baka ma-overstop tayo. Ang dami-dami ng empleyado, wala mo na akong pakialam sa religion, pero ang dami-dami na nating empleyado. O, yung tukol doon sa alam mo, Pilipinas, madali lang naman ang konsepto di ba? Gusto mong tumino ang sistema, bumoto ka ng tapat, bumoto ka ng matino. Ito problema, pagka yung botante tamad.
Ngayon, depende na lang kung sino nagbigay sa kanila ng pakinabang, yun boboto nila. Sa akin, pinaka-bottom line, puta, mag-research kasi kayo kung sino-sino mga, botante, mga ninyo, kumakandidato ninyo. Kung sino yung mga kumakandidato ninyo, i-research nyo ng gusto, siguraduhin yung matitinong mga tao yan at magaganda mga plataforma niyan. Ang tignan nyo kasi, plataforma. Ang tignan ninyo, track record. Hindi yung putang inang 500 pesos na putang inang nilagay sa putang inang sobre na inabot lang sa'yo ng palihim. Tangina talaga. Sige, next question. Uy, next question. Next question kay Sir John Mark Jr. Yan. Okay. Okay lang ba magmahal ng taong may obligasyon na sa buhay? Lahat naman tayo may kanya-kanyang obligasyon Nakadepende lang kung gaano kabigat yung obligasyon. Kung ang sinasabi mo, okay lang ba magmahal na may anak, nakadepende doon sa babaeng kukunin mo. Kasi, komplikado kasi yan May mga babae talaga na ang dahilan kung bakit sila naging single mother, hindi naman dahil namatay yung asawa kundi dahil, tangina, siraulong babae lang talaga May mga ganong klase ng babae. Tangina, sakit sa ulo. Bunganga maghapon. Alam ko, ito suggestion ko sa'yo Bago mo kunin yung obligasyon niyang babae na yan, o yan lalaki na yan, it doesn't matter, tignan mo muna kung anong ugali meron. Makipag-date ka muna ng madalas. Tapos tignan mo muna. Huwag muna bibigay ang bandera ng bataan. Tignan mo muna. Kasi minsan, ano ba yung, kanino pa may something sa bibig ko? Ito. Hindi ko alam kung ano yung paminta. Pero minsan kasi, may dahilan kung bakit sila iniwan nung una. Tapos magkakaintindihan na lang yan pagkasama mo na. Na yung putang inang problema pala nung umpisa, nung una, yun din yung magiging problema mo. Tignan mo kung ano naging problema, kung ano naging issue. Kung namatay yung kinakasama, baka yun, pwede, absuelto na yun. Tignan mo na lang siguro yung ugali, konti na lang, hindi na masyadong marami. Kasi ang dahilan naman kung bakit naging single mother, single father, dahil namatay yung kinakasama. Pero other than that, ako, ungkatin nyo ng gusto. Ungkatin nyo, hindi mo gusto yung sumakit yung ulo mo sa parehas na sakit ng ulong dinanas galing doon sa kabila. Sige, go. Next question. Next question kay Sir Adrian Tepes. Bro, kamusta na kayo pag-ibig? Ayoko sagutin yan. Next question na lang. Sige, go. Next question. Next question is... Boss, kamusta na ang negosyo mo? Yung personal ko na negosyo, may konting trouble. Kasi nandito ako nasa Project 1M ako Hindi ko naman mabibitawan. Tangin na. Undi lang talaga dahil sa inyo, Pilipinas. Hindi ako magtsatsaga magbenta-benta ng putang inang sinigang. Hindi nga ako mapagdagdag ng menu, hindi nyo nakikita. Wala akong oras para mag-research and development sa ngayon Yun ang trouble ko ngayon. Wala akong oras para mag-research and development. So, may konting Yun nga, inahanap ko pa nga kung saan nanggagaling yung pait Mukhang nakita na namin kasi may sinend sa akin kanina si Sakur. Nag-research siya isa-isa ng mga ingredients tapos kung ano-ano yung nagagawa ng bawat ingredients sa lasa. Mukhang nakita na namin kung saan galing yung pait. Hindi ko lang sigurado kung alin dun sa mga yon, pero mukhang merong galing yata sa merong isa sinasabi para possible galing sa kung hindi man sa cassava starch sa anong tawag dito? Labanos. Pwedeng galing sa Labanos. So, hinahanap pa namin talaga eksakto. Pero may mga nakikita na kaming culprit kung saan nanggagaling yung pait. Kasi bago lang yung pait na yan. Wala naman yan. Parang bago mag-December, wala yung pait na yan Fresh ang lasa niyan Kahit ako nagluto, ganun pa din. Hindi ko alam kung bakit. Hinahanap pa namin kung saan galing. So, baka testing namin mamaya, tanggalin muna yung Labanos. Doon sa mga kakain mamaya, wala muna yung Labanos Testing muna namin na walang Labanos, pagpasensyahan nyo muna. Para sigurado lang na hindi talaga sa Labanos galing. Pag mapait pa rin, kahit wala ng Labanos, iba ngayon ng culprit nun. So babalik namin yung Labanos, iba naman yung tatanggalin namin sa sistema. Okay, next question. Next question kay Sir John Part 3. Bakit may mga magulang masagana ang trabaho nila pero wala silang magawang paraan na mapag-aral ang anak nila katulad ko? Nako, hindi ko alam yan. Alam mo, ito suggestion ko na lang sa'yo, diretso, tanongin mo ang magulang mo. Kasi may pera ang magulang mo, ayaw kang pag-aralin, hindi nagme-make sense sa akin yun. Baka iniisip ko, baka akala mo lang may pera. Pero kung hindi naman, totoo, hindi naman talaga mahal magpaaral ng bata kapag ka public school lang Uniform konting project, notebook, ballpen, o tawag ito, pencil, tapos pamasahe, tapos hindi nga kahit nga galing lang sa bahay yung hotdog na kapiraso na niluto ng agahan, pwede nang baunin yun para sa pantanghalian tapos konting kanin. Kasi naalala ko, hindi ako pinapabaon dati ng
ni Uncle. Hindi ako pinapabaon dati ng pera, konti lang. 5 pesos, ganun, pambilin lugaw, kung trip ko maglugaw. Pero minsan may mga pagkakataon, tangina, hindi masarap yung pagkain, bro. Binapabaon sa akin, kangkong, tangina, nakasar nila ako skwela, kangkong. Hindi ko makakalimutan yun. Hindi pera pinapabaon sa akin eh. Bibigyan man ako, 5 piso lang. Minsan lang yun, hindi araw-araw. Tapos 5 piso kasi yung yung lugaw dun. Minsan anong tawag ito? Yung may tsokolate na kanin. Tawag dun? Champurado. May tsokolate na kanin. Nakalimutan ko eh. Lutang na, pagod na. Sige, next question. Next question kay Sir Ronald Ramos. May umayaman po ba sa pagiging graphic designer? Graphic designer? Oo! Meron. Ang problema mo nga lang talaga sa pagiging graphic designer, kapag ka medyo barat yung kliyente. Pero kung galante naman, tangina, pagka mag-graphic designer ka para sa Pagcor, putang ina. Nakita mo yung di ba? Saka know your quality. As long as yung mga kliyente mo, galante, yayaman ka. Yun nga lang, kailangan mo magdagdag ng additional skill. Plus, I will say, market yourself well. Market yourself well. Kapag ka-expensive yung market mo, dapat alam mo rin kung sino-sino yung mga tao na ilalapitan mo. Target market. Yun ang sagot ko ron. Pero, graphic designer in general, normal sa mundo, binabarat talaga graphic designer eh. Kung nasa mga malalaking kumpanya ka, tas yun talaga yung forte mo, graphic designer, yun siguro baka pwede, medyo malaki-laki kikitain mo ron. Even better, kung naka-freelance ka, tapos mga kliyente mo, mga expensive brands. Yun ang suggestion ko. I-target mo yung mga expensive brands. Yun ang pwede. Alam mo ba nung nag-rebrand ang Tropicana, tangina, hindi biro yung presyo. Billion, halos. Ang ginastos nila para lang sa rebranding ng Tropicana. Ang nangyari, hindi rin gumana. Billion ang ginastos nila, hindi gumana. Ang nangyari, binalik uli nila sa dati yung Tropicana. Naiba itsura ng Tropicana minsan panahon. Tapos nung ni-research ko, putang ina, billion pala ginastos nila para doon. Isipin mo ngayon kung magkano binayad sa graphic designer para sa billion na pagpapalit lang ng logo ng Tropicana. Tangina, tindi nun Pag malalaki kliyente mo, yun ang alamin mo kung paano ngayon makakuha ng mga malalaking kliyente. Yun ang suggestion ko ron. Next question. Next question kay Sir Ningas JP. Mhm. Alam ko lahat may pattern, pero tanong ko lang po, ano ang pattern patungo sa masagana at payapang buhay? Magkaiba yung tanong mo na masagana at saka payapa eh. Hindi naman automatic na pag masagana, payapa ka agad eh. Hindi rin naman automatic na pag payapa, masagana ka agad. Hindi automatic yun eh. Kung ang tanong mo tungkol sa masaganang buhay, as in literal, maraming pera, kasi yung kasaganaan kasi hindi automatic pera yan eh. Hindi ganun eh. Pwedeng masagana ka lang sa maraming pag-ibig, ganun. O masagana, basta maraming iba-ibang klase na kasaganaan. Ngayon, pag-uusap halimbawa, kunyari, kasi yun ang pinaka-common na maiisip mo ron eh. Kunyari, pera pinag-uusapan natin. Para usaping masaganang pera, kumita ka ng marami, tapos wag mong gastusin, masagana pera mo. Kumita ka ng marami, tapos dapat yung pagkakagastusan mo babalik din sa'yo. Masagana pera mo. And when I say babalik sa'yo, hindi naman automatic na mag-invest ka sa business. Pwede ka mag-invest sa sarili mo eh. Matuto ka ng maraming iba't ibang mga bagong skill o magpalalim ka ng mga skill na alam mong pagkakakitaan mo ng mahal. Di ba? Pwede ka mag-invest sa sarili mo. Yun yung tungkol sa masagana. Pera, pinag-uusapan natin. Ibang bagay naman yung pag-ibig, bla bla. Ibang usapin yun. Pero tungkol doon sa, payapang buhay, sa akin ang pinakapayapang buhay, yung buhay na lahat ng problema nire-resolve mo. Pag lahat ng problema resolbado, yung kawalan ng problema, kapayapaan yun. Yun ang sagot ko ron. Next question. Next question kay Sir Jeremy Sevilla. Idol, may alam ka ba tungkol sa Illuminati? Google mo na lang. Hindi naman kasi masyadong importante para sa akin yung mga Illuminati na yan eh. Google mo na lang. Hindi masyado importante sa akin Illuminati na yan. Masyado na mataas yan. Masyado na mataas yan. Nasa ibabaw na masyado yan. Puro mga sikat, bla bla, etc. Okay, sige, may grupo na ganun. Pero, ano naman ang mapapakinabang natin dun? Hindi naman din tayo makakasali doon sa grupo na yun. Diba? Sabi nila, interconnected daw ang Mason at saka Illuminati. Siguro sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, wala naman ako nababalitaan eh. Bukod dun sa parang ilang mga celebrities na kuno. Parang Vice Ganda, ganun. May sinasabi sila, Vice Ganda raw. Pero hindi ako sigurado. Mahirap naman mahirap naman mag-akusa eh. Yan ang sagot ko ron. Dito sa atin sa Pilipinas, wala tayong problema dyan. Sa ibang bansa, baka sila may problema. Sige, next question. Next question kay Sir Jude Kerbito. Boss, patulong hingi ng tip para lumaki ang sales at sumikat ang brand. Meron na ako.
alam at idea, ano pa yung suggestion mo sa local brand t-shirt sana mapansin at mga diskarte at iba pa? T-shirt, okay. Ang t-shirt, clothing line specifically. Ang clothing line specifically, pwede mong i-market yan. Isa sa mga pinaka-effective na nakikita ko, yung meron ng culture na nag-exist. Halimbawa, hip-hop culture, dun mo ngayon ibenta. Sa loob ng isang culture, tapos yung culture na yon well-established. Dati, yung parang rock-rockan scene dito sa Pilipinas, well-established eh. Ngayon, parang medyo, ang nakakapamutawi ngayon, hip-hop scene eh. So, kung pwede, papasok ka sa hip-hop scene, ganun, pasuot mo sa mga rap artist, ganun. Ano tawag dito? Hindi, yung mga sikat na rapper. Pasuot mo sa kanila. Mapunta ka lang sa ganitong event, mapunta ka sa ganyang event, tapos kung makakapasok ka sa backstage, ganun, pasuot mo sa kanila yung damit, pipicturean mo sila, ganun. Tapos, gawa ka ng mga meron akong mga nakikitang gumagawa ng mga tawag dito? Yung, nakalimutan ko ang tawag doon, yung katulad ng ginagawa natin kanina. Mga parang scene, ganun. Cinematic na mga commercial. Parang commercials, ganun. Pero, yung mga advertisement na ginagawa ng iba, sa social media, kung kaya mong gayahin yung mga katulad ng ginagawa ni Malupiton, tsaka mo ngayon i-promote, alam mo, pinaka-effective na papansin ko dyan sa clothing, ang pinaka-effective, yung mismong may-ari, sobrang active sa social media. Tama, katulad ng MNLA, yung kay, pangalan nun? Si Frank Mendoza. Sobrang active ni Frank Mendoza sa social media. Kilala mo MNLA, nakakabit sa kanya. Ganon din naman yung Kangkong Chips si Josh Mojica, although wala namang kinalaman yun sa shirts, 'di ba? Pero alam mo pag sinabing Kangkong Chips, Josh Mojica kagad maiisip mo. Ganon yung konsepto. Even better kung ikaw na mismo yung endorser ng sarili mong brand. Yun ang sagot ko ron. Next question. Next question kay Sir Jose Paulo Pascual. Working student po ako ngayon. Ang ginagastos ko lang po ay yung sa pampaaral ko, tuition or baon, ganun po. Ano po kayang magandang gawin sa mga sobra kong kinikita? Should I learn to invest early po ba? Huwag ka muna mag-invest. Ito suggestion ko sa'yo, ipunin mo lang na ipunin yung pera mo. Pagkatapos mo ngayon na mag-aral, ngayon, dyan mo ngayon aralin yung tungkol sa investment. Kasi the least that you need is magkaroon ka ng distraction sa isip mo na nakaka-istorbo na sa pag-aaral mo yung putang inang investment. Yun ngayon magiging problema mo. Bakit? Di mo matatapos pinag-aralan mo eh. Diba? Pwede ka namang pansamantala. Tapusin mo lang muna yung pinag-aralan mo. Tapos tsaka ka na mag-investan kapag tapos mo ng pinag-aralan. Yung iba parang gusto mag-business-businessan eh. Di tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Tsaka ka mag-business-businessan. Mula dun sa panahon tinapos mo yung pag-aaral mo, nakuha mo diploma mo, hanggang putang ina mo mamatay ka. Diba? Oo. Ang hindi mo kasi gugustuhin yun doon yung konseptong ang aga mo na burnout eh. Pagod ka ng gusto. Tapos akala mo kasi alternative sa pag-aaral yung putang ng business-businessan mo. Without considering na halos lahat ng negosyo, 95% ng negosyo, bumabagsak in the first year. And it goes up to 97% sa first 5 years. Yun ang sinasabi ng mga statistics na nababasa ko eh. Diba? So you have to put into consideration na okay, sige, magbi-business-businessan ka. Tapusin mo muna ang kolehiyo mo. Tapos mula doon sa panahon na natapos mo yung kolehiyo mo, puta, bata ka pa rin naman nun eh. O tsaka ka ngayon mag-business-businessan hanggang mamatay ka. Bala ka na. May kakabagsakan pa rin siyang option. Oo, pwede ka pa rin employable ka pa rin. Kasi alam mo, you have to put into consideration na hindi lahat ng panahon may pera ka. 'Di ba? Kailangan mo mag-empleyado. Sa panahong lumagapak ka sa negosyo, pwede ka mag-empleyado, malaki ang sweldo mo, napo-promote ka, supervisor ka, manager ka, malaki ngayon ang kinikita mo. Dahil malaki kinikita mo, makakaipon ka. And then, dahil nalugi ka sa negosyo, pwede ka magnegosyo ulit gamit yung sarili mo ulit pera ng paulit-ulit. Malugi ka, magtatrabaho ka ulit, empleyado ka ulit, kikita ka, mag-iipon ka, magnenegosyo ka, nalugi ka, and then you can repeat the cycle. Yan ang sagot ko ron. Next question. Next question kay Sir Arnold Capili. Boss Chi, tanong po, sino po bang dapat sambahin si Jesus Cristo na anak ng Diyos o sa Diyos na lumikha kay Cristo? Yung mismong lumikha sa kanya. Yun ang sabi. Manalangin kayong ganito, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Yun ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, kung may mga iba pang detalye, ako, suggestion ko, magbasa ka ng Biblia. Oh, ha! Yun ang suggestion ko sa'yo. Sige, next question. Sige, kung ano lang makita ng mata mo, go.
Brother, kailan magiging masama yung lie to people who want to be lied to get rich, and when to avoid telling the truth to those who want to be lied to avoid getting broke? Komplikado yung tanong. Una, paano mo malalaman if that person wants to be lied to? Kasi hindi si Rihanna yung kaharap mo eh. Kung si Rihanna yung kaharap mo, alam mo na kagad. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. Diba? I love the way you lie. Diba? Kung si Rihanna yung kaharap mo, baka ang dali ngayon malaman na that person wants to be lied to. Pero paano mo ngayon malalaman kung yung tao na yun gusto talagang mapagsinungalingan siya? Diba? Ngayon, ano nga yung level ng kasinungalingan ibibigay mo sa mga taong hindi mo rin naman alam kung anong level ng kasinungalingan yung kaya lang i-tolerate? Ito lang nakaraan, kakatanggal ko lang sa isa sa mga taong sinungaling sa akin eh. Siyempre, di ko na sasabihin kung sino yun. Ayoko mamahiya ng tao. Pero, may mga nahuli ako. Hindi lang isa, may mga nahuli ako. Tangina, mga nagsusumbong sa akin, nasa palengke. Mga nagsusumbong sa akin, nandiyan, mga kasama rin nila sa trabaho eh. Akala nila, wala magsusumbong sa kalokohan nila eh, diba? Malas ninyo, tangina. Siyempre, may mga tao pa rin na ang loyalty nila nasa employer nila. Hindi sa putang inang titi nila, hindi rin sa putang inang bulsa nila. Ako sa akin, simple lang naman ang konsepto eh, diba? Ang inihingi ko sa'yo, pagtapatan mo ako, pinagtatapatan ko naman ang mga tao ko eh. Diba? Pinagtatapatan ko ang mga tao ko. Wag mo lang ako pagsisinungalingan, wag mo akong gagawan ng masama. Puta, sisirain mo ang negosyo ko, gagawan mo ako ng masama. Putang ina ka. Diba? Pinagtatapatan ko naman kayo. Sinasabi ko sa inyo kung magkano kinikita rito. Sinasabi ko sa inyo pag pumapaldo tayo ng pera. Pero sinasabi ko rin naman sa inyo pag nalulugi ako. Hindi naman ako madamot eh. Nagbibigay pa nga ako ng bonus eh. May mga tao nakatikim na ng bonus, pinost ko pa sa internet yun. Diba? Nagbibigay pa nga ako ng incentive kapag matino ka maghanap buhay. Sa akin, simple lang naman eh, diba? Pagtapatan mo ko, malayo mararating natin na magkakasama. Gago ka sa akin, tangina mo, umalis ka rito. Ganun lang kasimple yun. Okay, next question. Next question. Sir Chi, paano unaway ng getting wealthy versus staying wealthy? Lakasan mo yung boses mo ng konti. Hindi ko Sir maintindihan. Chi, paano unaway ng getting wealthy versus staying wealthy? Getting wealthy is one thing, staying wealthy is another thing. Madaling yumaman, ang mahirap yung manatiling mayaman. Tatanong mo sa akin, paano nasabing madaling yumaman, Chester? Ikaw nga, putang ina mo, mag-iisang taong ka na dyan sa Project 1M mo, hanggang ngayon wala pa rin 100,000 yung pera. Okay. Kung ang definition mo ng mayaman, may 1 million, hindi kasi ganun ang definition ko ng mayaman eh. Ang definition ko ng mayaman, yung kapag yung kinikita mo, mas malaki kaysa ginagastos mo. Ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo. Ito ang pagitan ng tawag ipon. Kahit gaano pa katagal ang abutin, naabot ng 1 million yan. Maliban na lang kung barya-barya ka lang mag-ipon, 5 piso, 10 piso. Ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo, ang tawag sa'yo dyan, mayaman. Pero baliktarin mo yan, tignan mo, ang tawag sa'yo, mahirap. Ito yung ginagastos mo, ito yung kinikita mo. Ako nga, kumikita ka nga na 1 million kada buwan, ang gastos mo naman 1.2 million. May deficit ka ngayon, 200,000. Ano ngayon na nangyayari? Magkakautang ka. Kaya sabihin mo, hindi, marami pa naman pondo. Putang ina mo, pagka tuloy-tuloy yan, kahit gaano pa karami pera mo, mauubos pera mo. Tinan mo yung mga nanalo sa loto. Bumagsak na isang malupit. 100 million. O tignan mo, paglipas ng isang 5 taon, ubos na yung pera. At statistics yan. Mas maraming nananalo sa loto ang nauubos ang pera wala pang 5 taon kaysa yung nananatiling mapera. Kasi ilan lang naman pirasong mga tao dyan sa mga tumataya ng loto yung talagang magaling mag-handle ng finances eh. Ang pinaka-common, nasya-shock sila. Tapos ano nangyayari? Bibiling bahay, bibiling kotse, papamudmud yung kapirasong pera, tapos magkakasino na. O magda-drugs na. May mga tao nga akong nabasa sa may mga nasa Reddit at saka yung iba pang mga parang documentaries na mas maalwan pa daw yung buhay nila nung mga panahon na hindi pa sila nananalo sa loto. Kesa nung nanalo sila sa loto, lumaki yung pera, dumami yung problema, naubos yung pera, lumagapak yung buhay, tas nasira pa yung pamilya. Yung iba, nagpakamatay pa. Hindi automatic yun na pag marami kang pera, mayaman ka na kagad. Hindi ganun. Dapat yung kinikita mo, mas malaki kaysa ginagastos mo. Tapos yun na rin yung pananatiling mayaman. That's getting rich. Staying rich is another thing. Getting wealthy, staying wealthy is another thing. Mas madaling maghirap kaysa yumaman. Diretsahan lang. Sabi mo kanina, Chester, mas madaling yumaman. Madaling yumaman, sabi mo. Oo, pero mas madaling maghirap. Magkamali ka lang ng desisyon mo. Mahirap ka na kagad eh.
Di ba? Ganon yun. Alam mo, ang buhay, simple lang naman eh. Baliktaran yan. Every now and then, tama yung decision mo. Every now and then, mali yung decision mo. Diba? Ngayon, tinatanong sa akin ngayon ng mga tao, yan bang decision mo na kumuha ng DOMSA? Tama ba yan? Hindi ko alam. Waiting pa tayo. Pero sasabihin ko naman sa'yo kung mali yung decision eh. Tsaka lalagapak naman ako dito kung mali yung decision eh. Ngayon, ang pera, nasa mga kaninang umaga, nasa 20-something thousand, 25, ganun, 26,000. Diretso naman ako sa inyo eh. O tapos syempre, bumili ng karne, bumili ng ganito, bumili pa ako ng mga ilaw dito. Ito, kung hindi nyo papansin, bumili ko ng mga ilaw. So, natitira na lang ngayon na pera, more than 10,000 pesos, less than 15,000. Bumili akong dalawang box ng karne, tapos isang box ng taba. Di ba? So ngayon, ako naman, pagtatapatan ko naman kayo, sabihin ko lang sa inyo, kung kumikita tayo, nalulugi tayo eh. Diba? Katulad ng mga nakaraan, sinabi ko, nalulugi ako. Pero ng mga nakaraan din, sinabi ko rin, kumikita ako. Ngayon, medyo kumikita ng konti. Pero may mga araw, hindi talaga maganda. Ngayon, January, mas malakas ng konti kaysa noong December. Yun ang sigurado ko ngayon, mas malakas kaysa noong December. Tangina, tama nga talaga sila. Ang sabi nila kasi, pagtungtong daw ng December, sabi nung mga matatandang negosyante, malakas, sobra. Malakas ka. Oh, malakas. Pero ngayon, tangina, nagtaka rin ako eh. Tapos binalikan ko yung mga tinanong ko, akala ko ba malakas? Kami nga rin, hindi nga rin namin alam ano nangyari. Okay, sige. O wala ka tayong mga magagawa ngayon. Adjust na lang tayo. Adjust. So hindi tayo muna bibili ng mga pampaganda. Ang bibilin lang muna natin kung ano lang muna yung mga requirement na kakarne, ganun, bayad sa empleyado, gulay, at mga maliliit na mga bagay. Yan lang muna, pansamantala. O di ngayon, di yun lang muna ginastos ko. Nakasurvive ang buong December. Pagtungtong ngayon ng January, sabi nung mga nandito, December pa lang, pagtungtong daw ng January, lumalakas. Putang ina mo kung totoo nga yata. Pero too early to tell eh. Masyado pang maaga. Pero sinasabi ng mga iba, pag December daw, sobrang kunat. Pero pagtungtong ng January, February, sobrang lakas naman daw. Yun ang sabi nila. Ako naman, nagbabase lang ako sa sinasabi ng mga nandito na sa industriya na to eh. Yun ang dahilan, bakit hindi ako nanghula. Next question. Next question kay Sir Jose Paulo Pascua. Recommend books naman po for self-improvement. Ito suggestion ko sa inyo. Huwag niyo na akong tanongin for self-improvement. Kung ano yung gusto mong libro, o kung ano yung gusto mong subject, ito na lang pinakamalupit. Kung ano gusto mong subject, Google mo, tapos top 10 books dun sa subject na yun. Basahin mo yung siguro 5 dun sa mga libro na yun. Usad ka kagad. Next question. Next question kay Sir Christian Vincent Dotado. Boss, ano po bang katangian na kailangan ko para maging employable po sa call center? At paano po gagawin ko para sigurado na makakapasa po sa call center? Any advice? Ito malupit. Maganda. Ang ginawa ko noon, gumana to. Tanginan, lupit, gumana to. Ang ginawa ko noon, gumana, call center tayo Ang ginawa ko noon, gumana. Meron. Ako na. Ako bibili. Ako magbibenta. 25 lang, brother. Ano gusto mo? Dahil lang, mabilis lang to Wala eh. Meron tayong Mountain Dew, Coke, tubig at saka Royal. Tubig, 25 lang din. Sige. Magkabalik daw. Okay. Let's go. Okay, as we were. Call center, ang gumana sa akin noon, inabot ako ng 3 buwan dito eh. Bukod pa yung training sa TESDA. Ito suggestion ko sa'yo. Una, mag-training ka na muna sa TESDA. Mahirap aralin yung mga bagay na hindi mo alam kung ano dapat mong aralin. Ako, I strongly suggest. Ako, produkto ako ng TESDA. I strongly suggest mag-TESDA ka. Tapos, ang ginawa ko noon sa TESDA, paglabas ko na ng TESDA to, ang ginawa ko, kumuha ko sa internet ng 100 tanong. Tapos, ako na mismo yung nag-tailor fit ng 100 sagot. Tapos, syempre, hindi naman lahat yun makakabisado mo. Pero pinilit kong kabisaduhin lahat ng makakabisado ko na yung mga sagot na yun, lapat para sa akin yun. Kasi may mga sagot na generic. Tapos yung sagot na generic, inexakto ko na lang para lumapat sa akin. Tapos pinilit kong kabisaduhin. Tapos nung sumalang ako ng interview, putang ina mo, gumana. Tapos pagpasok ko sa call center, doon na ngayon ako natuto ng maraming iba't ibang mga bagay para employable ako sa call center industry sa mahabang panahon. Pag nakapasok ka sa isa lang na international account, sunod-sunod din. Kasi mapapractice mo na sarili mo rin eh. Sunod-hopping. Magiging hopper ka na. Sige, go. Next question. Next question kay Sir Chris Salvador. Boss Chi, mayroon akong ipon ng 100k. Ano kaya ang dapat kong gawin para mapalago ito? Yan, maganda. Anong dapat mong gawin para mapalago yung 100k? Putang ina. Pakinggan nyo ako ngayong Pilipinas. Ito isa sa mga pinakamalalaking tip na putang ina halos walang tatalo rito.
Halos walang tatalo. Halos wala. Hindi ko sinasabing wala pero halos walang tatalo rito. Anong gagawin mo sa 100,000 pesos mo? Di mo alam kung anong gagawin mo. Nangingi ka na sa akin ng tip. Di mo alam kung anong gagawin mo sa 100,000 pesos mo. Nangingi ka sa akin ng tip kung ano gagawin mo sa 100,000 pesos mo. Type yes, Pilipinas, kung nakikinig ka. Sa akin muna atensyon nyo. I-share nyo muna itong live na to. Ano gagawin mo sa 100,000 piso? Meron kasi akong GC niyan eh. Meron akong GC niyan. Meron akong GC niyan. Ayan. Anong gagawin mo sa 100,000 pesos mo? Type yes kung nakikinig ka. Tapos share mo muna itong live ko. Napakaraming matututo dahil dito. Tangina, halos walang tatalo rito. Ito pinakamalupit na advice ko sa inyo. Ito, advice to mismo. Advice to mismo. Isa sa mga pinakamalulupit na advice ko na maibabahagi ko sa inyo. Tangina, halos walang tatalo rito. Kahit pag samasamahin mo pa yung mga putang inang internet guru mo. Pag untog-untogin mo pa yung mga putang inang internet guru ninyo, halos walang tatalo rito. Ito isa sa mga pinakamalulupit na advices na maibibigay ko sa inyo. Bilang ako mismo gumagana sa akin ito at maraming taong gumana na itong advice na to. Halos walang tatalo rito. Tangina, pag untog-untogin nyo yung mga business guru nyo. Pag untog-untogin nyo yung mga putang inang business guru nyo, business sa social media. Hindi lahat yan business-businessan. Pero may mga iba dyan business-businessan lang. Mga networker, gano'n, nagsasalita sa social media, nagtuturo tungkol sa business. Putang inang yan. Turo ka tungkol sa business, tapos downline ka lang naman. Di naman ikaw yung may-ari ng networking. Putang inang yan. Turo ka tungkol sa business. Ata, pakinggan nyo ako ha. Ready na? Okay. I-share nyo muna itong live. Share nyo muna to. Tapos type done. Share nyo muna. Type done. Wala munang aalis sa live. Share nyo muna to. Tapos type done. Ito, isa sa mga pinakamalulupit na putang inang advice ko sa inyo. Pagdating sa 100,000 piso. 100,000 ha. 100,000 to. Okay. Tang ina. Ngayon nyo ako subukan, Pilipinas. Putang, ngayon nyo ako ngayon subukan. Ata. Pakinggan nyo ako ha. Ito. Ang pinakamalupit mong gawin sa 100,000 piso, huwag mo ibibigay sa kanya. Ang pinakamalupit na pwede mong gawin sa 100,000 pesos, lagay mo sa bangko. Tangina, wala tatalo rito. Lagay mo sa bangko yung pera. Huwag mong galawin. Tapos yung ginagawa mo, para makakuha ka ng 100,000, ituloy mo lang. Tapos magdagdag ka lang ng magdagdag dun. Tangina mo, walang tatalo ron. Sige, humanap kayo ngayon ng tatalo ron. 100,000 lang, hindi ka makakabing property sa 100,000, malibas quarters area yan. Tangina. Kaya sabihin mo, meron ka sa liblib na lugar. Ano assurance mo? Ano assurance mo na pag bumili ka ng lupa sa liblib na lugar, mapapakinabangan mo yan para lumago pera mo? Baka matulog ang pera mo dyan, tapos hindi mo mabenta. Diba? Ito, walang tatalo rito. Walang tatalo. Dun sa konsepto, na yung pera mo, lagay mo sa bangko, gumawa ka ulit ng pera, dagdag mo rin sa bangko. Sige, humanap ka ngayon na mas magaling pa kaysa dyan. 100,000 lang yan, hindi naman 1 million yan eh. Kung 1 million yan, sige, bumili kang property, paupahan mo. Pero kung 100,000 lang, lagay mo muna sa bangko. Ito, wag nyo kakalimutan. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera mo, wag mong pakialaman. Puta, yan ang pinakamabilis na paraan para maubos yan pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera mo. Tapos ginagalaw mo yung pera mo, tapos nag-i-invest-investan ka, tapos nagbi-business-businessan ka. Puta, yan ang pinakamabilis na paraan para maubos yung pera mo pag hindi mo alam ang ginagawa mo. Pilipinas, matuto ka. Matuto ka, Pilipinas. Hindi lahat ng nagsasalita sa inyo sa social media totoo sinasabi. Hindi rin lahat ng nagsasalita sa inyo sa social media, yung sinasabi nila makakabuti para sa'yo. Kasi yung ibang nagsasalita sa social media, makakabuti para sa bulsa nila. Para sa sarili lang nila. Bumili ka ng course ko para madagdagan yung pera mo. Putang ina. Anong nangyari? Nabawasan ka ng 9,000, di mo kaya execute yung putang inang course na binenta sa'yo. Puta, stupido. Invest mo sa akin. O tapos, ano nangyari? Bumili kang products nila, nabenta mo ba? Yumamang ka ba? Putang ina. Nag-imbita ka pa ng iba pang kasama mong mga utu-utu rin. Puta. Walang tatalo dyan. Tangina. Hanap ka ngayon ng tatalo dyan, Pilipinas. Halos wala kang makikita sa social media na katulad ko. Halos wala. Ako, pag tatapatan lang kita, hindi ko kailangan kasi yung pera mo eh. Ang pinakamalupit na advice na magagawa mo sa 100,000 piso, ilagay mo sa bangko, yung ginagawa mo para makakuha ng 100,000, gumagana na yan, wag mong pakialaman.
Gumagana na yan. Huwag mong pakialaman yung ginagawa mo. Gumagana na. Tuloy mo na lang, tapos magdagdag ka ng pera doon. You can never go wrong by saving money. Pero you can always go wrong by doing things that you don't fucking understand with your money. Ba? O ngayon, hanap kayo ngayon ng kaparehas ko, Pilipinas. Hanap ka ng kaparehas ko. Humanap ka ngayon ng kaparehas ko na magtatapat sa inyo. Alam niya ng mga putang inang business guru nyo. Alam niya ng mga putang inang mga nagbi-business sa social media. Alam nila yan, putang ina. Huwag tayo maggaguhan. Alam nila yan. Imposibleng hindi. Huwag mong pakialaman yung putang inang pera mo para ilagay sa kurso nila. Huwag mo ilagay yung putang inang pera mo doon sa putang inang kung ano man yung pinai-investan nila sa'yo. Kasi ang mangyayari lang dyan, simple. Yung 100,000 mo, magiging 100,000 ko. Ha! Putang ina. Putang ina. Ano, Pilipinas? Hanap ka ngayon na mas legit pa kaysa dyan. Hanap ka ng mas legit pang advice kaysa dyan. Tang ina. Ha! Tapos yung 140 pesos mo, pambili mo sinigang, ganun. Pag tumubo ka sa bangko after 1 year. Sige, okay yung isang pirasong tanong. Next question. Tang ina. Next question kay Sir Mark Jerry's. Tama na, ilang minuto na ba tayo? 1 hour sakto. Eksakto, since sarado. 1 hour. Sige. Ang final Sige. Banata mo ako ng isang malupit na tanong. Last question yan. Go. Last question kay Sir Mark Jerry Jimenez. Boss Chi, kakabayad ko lang ng pwesto kanina, milk tea shop. Balak ko'y open, kaya lang hindi ko sure kung paano ko mako-compute yung costing. Balak ko open siya by Feb. Ba't ka nagbayad agad ng pwesto? Langya ka. Unahin mo muna dapat lahat ng mga kailangan mong matutunan bago ka magbayad ng pwesto. Alam mo, ang problema kasi dyan sa pwesto na yan, eto, diretsahan lang ha, ang problema kasi sa putang inang pwesto, yung nagbabayad ka, tas hindi mo naman alam kung kikita ba o hindi. Diba? Nakita nyo naman yung nangyari dito eh. Pambira naman kayo, para naman kayo hindi natuto sa akin. Nakakainis naman to. Para kayong hindi natuto sa akin. Nakita ninyo, diba? Na ako mismo nagtanong sa mga matatandang negosyante rito. Sabi nila sa akin, okay daw ang December. O, tapos ngayon, sumugal ako rito sa pwesto. Pag sugal ko ngayon, putang ina, nadali ako ng December. Acid. Nadali ako ng December eh. Sabi, malakas daw ika ang December. Ang putang ina mo, pag tungtong ko dito sa ngayon December, putang inang yan. Siguro, ang kagandahan lang, nadalawa. Meron ako isa ron, meron din ako isa rito. So, iba yung kita ro sa kabila, iba yung kita rito. Pero hindi totoo na pag umupa ka, puta, papaldo ka kagad. Dapat inuna mo munang alamin ang costing. Tignan mo, sa kalsada kami, di ba? Inuna ko munang alamin muna yung costing bago ko pumuesto rito. Ganon kasimple yung konsepto, puta. Unahin mo muna dapat yung costing. Ngayon, tatanong mo ngayon sa akin, paano ngayon ang proper costing? Brad, alam mo, didiretsuhin kita. I-google mo na lang, i-YouTube mo na lang. Kasi hindi ko mai-eksakto sa'yo lahat ng costing. Lahat yan dapat kontrolado mo. Tapos dapat lahat yan, i-divide mo doon sa per serving. Kung ilang grams yung ganito, ilang grams yung ganyan, Alam mo, mahabang usapin yan, I strongly suggest i-YouTube mo diretso. Hindi ko kaya discuss sa'yo ng diretso yan. Ang haba niyan. Sobrang haba niya. YouTube mo na lang. Sige, next question. Last question na siguro. Medyo maganda-ganda naman. Banata mo ako ng mga tipong pampamilya, ganon. Di lang pampamilya, pang sports pa. Pew! Yeah, go. Binobola. Binobola. May tanong daw dito. Akin na. Pwede po ng page ko po. Okay, sige. Shoutout daw to. Pa-shoutout po sa ZZTV po pong page. TV po. Tanong ko po. Okay, ano pong pinakamagandang tip para po magparami ng followers? Pag gusto nila yung napapanood nila, walang tatalo ron. Pag gusto ng followers mo, yung napapanood nila, mag-follow yan automatic. Pag gusto ng mga viewers mo, yung napapanood nila. Wala na may ibang tatalo ron. Ano tatalo ron? Follow for follow. Yung iba kasi, ang bilis kasi na follow for follow. Ang bilis ng follow for follow, in case hindi nyo alam, merong ganong sistema. Pupunta ka sa mga pages ng mga tao, tapos papa-follow mo sa kanila yung page mo, tapos magpa-follow ka rin sa kanila at the same time. Ang bilis nun, tangina sa isang araw, kaya mong pumaldo ng 100 tao. Ganong kabilis. Di ba may mga pagkataon pa, pag sila mismo yung nagsusulat sa page, 1,000 tao, isang araw lang. Kaya yun. Ang problema mo nga lang dun, yung mga taong nakafollow sa'yo, hindi nanonood sa'yo.
Wala silang pakialam sa content mo, basta nag-follow lang sila. Dumami lang yung numero, pero hindi nila gusto yung napapanood nila. So, hindi rin sila nanonood. Walang ibang tatalo rin sa ang dahilan kung bakit ka finalo ng mga tao kasi gusto ka talaga nilang panoorin. Walang tatalo ron. So, ngayon, I strongly suggest gumawa ka ng mga content, ng mga malulupitang mga content, na yung talagang mga content na yun na gustong panoorin ng audience mo. Pili ka muna ng audience. Yung gustong panoorin ng audience mo, yun nga yung bigay mo sa kanila na may kinalaman sa moral. Kasi iba, gustong mapanood ng audience ko, kinakalog ko yung suso ko. Gusto mapanood ng audience ko, magfe-flex ako ng sobrang daming pera. Kunyari, kinita ko to sa casino. Putang inang yan. Basurang content ang putang ina. Pwede po, Hanap ka nga ng, tingnan mo nga kung saan pwedeng idikit yung sticker. Dati po kasi doon po sa kabilang niyo po, naglagay na po kasi. Pwede pala. Sige. Oo, saan natin papadikit ngayon ng mga sticker dito? Sa harap na lang. Sa harap? Pwede. Sige. Sige. Okay. CCTV daw to. CCTV. Ba't naman sa dinami-dami naman CCTV pa? Sige. Pwede. Nauuno. Tangina. TV. Buhay naman ako CCTV Kaway ka muna. Shoutout ka muna. Thank you po. Shoutout po sa... Sige. Sana siya pinagdikit mo. Pambira ka naman. Okay na. Buhay naman buhay naman nakapagdikit na. Sige. Sa lahat ng mga gustong magdikit ng sticker dito, pwede kayo magdikit ng sticker dito sa Project 1M. Dito sa bungad, para masuportahan din kayo ng mga taong nanonood. Nanonood, nakakakita ng mga sticker nyo rito. Kasi sobrang daming taong pumupunta rito. Bumibisita sila mula Luzon hanggang Mindanao. Yung iba nga galing ibang bansa pa New York at saka New York, New Zealand, Europe, at saka yung iba pang mga bansa. New Year's Zagaray. Okay, yun ang sagot ko ron. Okay, last question galing sa'yo. Go. Last question kay Sir Randall Dollar. Paano makaahon sa utang? Yan ang putang ina maganda. Ang daming Pilipino napakahilig sa utang. Napakaraming Pilipino napakahilig sa utang. Paano makaahon sa utang? Magtrabaho ka, kumita ka, tapos yung sobra, hatiin mo, kalahati pambayad sa utang, kalahati pang ipon mo. Wala naman tatalo ron Ano gagawin mo? Uutang ka para maitapal mo sa utang. Diba? Simple lang ang konsepto, Pilipinas. Ay, nako. Para makabayad ka sa utang, magtrabaho ka. Yung iba putang ina na mo problema kung paano aahon sa utang. Simple, bayaran mo yung utang mo. Paano mo babayaran? Kumita ka ng pera. Paano kumita ng pera? Magtrabaho ka. Huwag ka mag-business-businessan. Bakit? Wala namang assurance na puta. Automatic yun. Na kapag ka nag-business-businessan ka, ipapaldo yung business-businessan mo. Ang worst niyan, puta, hindi mo gugustuhin. May konti kang pera. May utang ka pa, malaki. Business-businessan mo, kala mo lalago. Tapos, napirat. Putang inang yun. Magpalago ka muna. Galing ka muna sa employment. Mag-employment ka, mag-empleyado ka. Pag empleyado ka na, kikita ka ng pera doon, yun, secured yun. Kinsenas at saka katapusan, may pera ka talaga. Ngayon, pwede mo naman isabay yung business mo diba? Pero ang importante, nakakabayad ka ng bills mo. Ang hindi mo gugustuhin, nagbi-business-businessan ka, hindi ka na nga nakakabayad ng bills mo, sinisingil ka pa ng mga putang inang kinauutangan mo. Putang ina, double whammy ka kayo. Parang binabatingaw-ngaw sa magkabi-kabila. Binabatingaw ka na nga rito ng bills mo, yung Meralco mo, yung tubig mo, yung renta mo. Sa babanata ka pa ng putang ina, ang daming dumarating, sinisingil tayo sa utang. Pilipinas, sobrang simple ng konsepto. Huwag kang mangmang, huwag kang tanga. Apakasimple lang na itong buhay na to. Basta stick to the tried and true. Doon sa mga bagay na totoo na subok na ng panahon. Subok na ng panahon na kaysa mag-business-businessan ka, wala kang pera, tadtad ka pa ng utang, mag-empleyado ka muna. Kung gusto mong isabay yung pagbi-business-businessan mo, pwede mong isabay yan sa pag-empleyado. Pag kumikita na ng doble at paldo na talaga at subok na ng panahon, halos kalahating taon ng tuloy-tuloy na ganun talaga yung kinikita mo, sunod-sunod. Tsaka ka ngayon pwedeng bumira na tumawid ka na ngayon sa pag ninegosyo mo, galing sa pag-iempleyado, nakasabay yung pagnenegosyo. Di naman ganun kakomplikado buhay. Yung mga iba, tangina. Sa mga nagtatanong tungkol kay Gail, si Gail, she is now in the process of contemplating, kasi sa mahabang panahon, in case hindi nyo alam, just so you're aware, si Gail kasi, nag-aaral siya ng computer engineering yata yun, kung di ako nagkakamali, computer engineering. Hindi siya sigurado kung tatapusin niya ba yung kurso niya kasi hindi niya gusto yun. Hindi niya gusto. Sa mahabang panahon, hindi niya talaga gusto yung kurso niya. So ngayon, since, alam mo yun, burnout na rin lang naman siya rito,
pahinga muna siya, naka-indefinite leave siya, and she is now contemplating to go back to college na ang kurso naman abuga siya kasi gusto niya talaga mag-abogado. Ako naman, I'm giving her ample amount of time. Wala naman kasi hinahabol kapag ka naka-indefinite leave eh. So ako, kung gusto niya mag-abuga siya, welcome siya, tutulungan ko siya, supportahan ko rin siya. And at the same time, kung gusto niyang bumalik sa akin, welcome pa rin naman siya. Welcome pa rin siya. Pero in regular communication kami. In regular communication. Regular kami nagkikwentuhan tungkol sa maraming bagay ng buhay at saka regular din siyang nangangamusta tungkol dito sa Project 1M. Ako naman, regular din nangangamusta kung kamusta na siya sa personal na buhay niya. Okay naman. Wala namang masyadong maraming komplikasyon. Wala namang masyadong maraming problema. May mga maliliit nga lang na syempre, mga bagay na, alam mo yun, dito sa Project 1M, mga sakit ng ulo at mga problema. So yun, andali lang brother, sandali lang. Mag-i-end lang muna ako ng live ko bago mong buting tingin yung aking kasing media sobrang excited, gusto na kagad mag-edit. So yun, okay naman si Gil, happy naman siya. Ako naman, okay lang din naman dito. Medyo pagod, burnout. How I wish pwede rin akong magkatulad ng privilege na mag-indefinite leave. How I wish. So yun, magandang umaga sa Pilipinas. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta mo. Na although hindi ko naman talaga kailangan gawin ito personal kasi okay naman ako sa personal ko. Ang akin gusto ko lang matuto kayo. Ang akin gusto ko lang makatulong sa inyo. Kaya tingnan niyo, pansinin niyo, hindi ako nangingi ng pera ninyo, diba? Wala akong binibelentang parang mga course, gano'n. Wala akong, parang, yun. Kung ano yung mga kaputang inahan ng mga putang ina sa social media, na ang dami-dami nilang mga putang inang gumagawa ng mga putang ina. Hindi ako interesado sa gano'n. Hindi ako interesadong pagkakitaan ka, Pilipinas. Ang interest ko matuto ka. Ang gusto ko tumalino ka. Ang gusto ko makinabang ka sa dami ng mga bagay na natutunan ko tungkol sa mga bagay ng buhay. Na maaari, minsan may mga pagkakataon, mali rin naman ako. Diba? Katulad noong nakaraan, yung akala ko na sinabi sa akin ng mga negosyante na paldo daw ang December, nagtiwala ako. Diba? Pero every now and then, nagkakamali rin naman ako. Paano mo malalaman kung mali ako o tama ako? Tignan mo sa resulta ko. Makikita man may resulta ko rito eh. Diba? At pinagtatapat ko naman sa inyo, hindi ko naman ipinagdadamot sa inyo, at hindi ko rin naman dinudugas kasi hindi na masaya kapag kamadaya na. Hindi masaya pagka madaya na. So, hindi ko dudugasin ito. If I go down, kung malugi man ako, sakali lang na malugi ako. Kasi meron din namang possibility yun na malugi. Kasi first year nga daw, diba, sinasabi nga raw nila na first year, maraming negosyo lumalagapak. So, alam mo yun, kahit na masabi mo pang may traction, ganun, kilala na, pwede pa rin naman ako malugi. Pero one way or the other, kay kumita o malugi, i-report ko naman sa inyo. Ngayon, tatanong mo, ano mangyayari, Chester, kapag ka nalugi? Di magka-empleyado ko. Pakita ko sa'yo kung paano dapat bumangon mula sa pagiging wala. Di ba? Nakita nyo na nga kung paano kumita mula sa pagiging wala eh. O ngayon, pag lumagapak ako, kailangan makita nyo rin yung buong journey kung paano ako lumagapak, tapos kung paano ako nakabawi. Basta ito lang sigurado ko sa inyo, Pilipinas. As much as I can, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat kaya ng isip ko, hindi ko i-give up ang Project 1M. Kasi masyadong maraming tao yung natutulungan. Hanggat kaya ng isip ko, hanggat kaya ng katawan ko. Pag hindi na kaya ng isip ko, hindi na kaya ng katawan ko, katulad ng mga nakaraan, burnout ako, papahinga muna ako sandali. Papahinga muna ako sandali. Tapos, bakbakan ulit pagkatapos nun. May mga tao naman na nakakatuwang na sa akin. Meron ng mga tao na nakakatuwang sa akin. Na although napapagod ako, napupuyat ako, nagkakasamaan din naman ng loob dito. Normal lang samaan ng loob dito. In case lang hindi kayo aware. Hindi na, nakita nyo naman nung nakaraan, diba? Masama ang loob sa akin ng isa. Diba? Kung sino man siya na empleyado ko daw, kuno, dati. 5 hours lang ang tulog. Hindi naman totoong 5 hours ang tulog. Kung anong oras ako natutulog, hindi naman ang oras ang tulog nila. Minsan nga, maaga pa sila natutulog eh. Air condition yung kwarto, libre wifi. Ano pa ba na maikakasama ng loob mo sa akin? 5 oras ang tulog. Pambira ka, 5 oras ang tulog. Bakit nga ba kasi 5 oras lang kasi tulog mo? Dapat tanongin mo rin sarili mo rin. Diba? Bakit 5 oras lang ang tulog mo? Utang inang yan. Kung anong, alam mo, walang tao mabubuhay na 5 oras lang ang tulog. May dahilan yan kung bakit 5 oras lang sila matulog. Kasi either nagkikwentuhan o nasosobrahan sa kaka-cellphone kasi minsan may mga pagkakataon, kami naglalaro kami ng ML. Tapos, syempre, andun din naman yung mag-i-scroll ka ng walang kapararakan kasi binabantayan ko yung iba, kinakailangan ko pa talagang putang inang saway na, oy, anong oras na, matulog ka na. Kasi nga, libre nga kasi yung wifi. Ang aircon libre din. Natutulog sila sa kama na airbed pa. Putang ina. Nareklamo ka pa sa akin 5 oras ang tulog. Pambira ka naman.
wala daw pagkain. Walang pagkain, nabubulok nga yung pagkain sa sa ref eh. Tangina. Wala bang pagkain, bro? Putang ina. Alam mo, doon kasi ito kasi nagkakaproblema eh. Maikling lang to. Irereklamo wala raw pagkain. Alam mo bakit walang pagkain? Kasi yung kung sino man yung in charge sa pamamalengke, bibili ng mga putang inang weirdong mga kung anong ingredients na hindi mo maintindihan. Tapos walang ibang nakakaalam magluto nung kundi na malengke lang din. Pero dahil medyo late na sila nakauwi, mabibiting ngayon ng tulog so okay lang na mag-oversleep. Ito ngayon ang problema. Pag nag-oversleep na, hindi na ngayon sapat yung oras niya para magluto pa siya ng pagkain. Hindi ko na syempre sasabihin kung sino yun. Pero dahil siya lang mag-isa nakakaalam kung paano lutuin yung putang inang mga rekado na siya lang din mag-isa nakaisip na bilin, kaya na nangyayari, nabubulok sa ref tapos hindi kami pare-parehas nakakakain. In case hindi nyo alam, oo, kapag ka hindi sila kumakain, hindi rin ako kumakain. So kung nagre-reklamo silang walang pagkain, oo, pati ako gutom din. Bakit nangyayari yun? Tangina, wala nagluto eh. Ano nangyayari? Nabubulok lang yung rekado sa ref. Putang ina, pagka ganun, syempre, matik na yun. Gutom na, alam nga namang ako lang mag-isa kakain, tapos nasa isang sulok ako, kumakain ng sarili kong pagkain, ako lang mag-isa. Nasa iisang bahay kami. Diba? Nasa iisang bahay kami. Ayan, ngayon, ang ginawa ko na, sige, tangina, hotdog, itlog, tangina nyo, isang lutuan lang nga, kahit sino pwede magluto. Hindi na yung mga weirdong putang inang putahing, hindi mo maintindihan, may mga mushroom pa, ganun. Tapos may mga putang inang hindi mo maintindihan ng mga putang inang hindi mo talaga maintindihan ang mga rekado. Yung contents dun, di ko alam, may magle-leche plan na. Oh. Tangina talaga. Malamang, walang iba nakakaalam paano lutuin yung mga putang inang rekado. Kung sino na malengke, siya lang din nakakaalam. Siya rin nakatoka sa pagluluto. Pag na-oversleep ngayon siya, wala ngayon nagluto. Kasi walang nakakaalam kung paano lutuin yung mga rekado. Nabubulok lang sa rep. Ngayon, ako ngayon na sinisisi, tangina, nagbigay naman ako ng budget para dun. Nagbigay naman ako ng budget, putang ina lang, para ako pa isisihin, tangina naman. Anyways, pasarap na ang kwentuhan natin. Maraming salamat sa Pilipinas, mahal na mahal kita. I love you all, you know that already.